Mami Sue, ano kayang pakiramdam ng may kakambal? Baka masaya. May kamukha ka, di ba? Hop! Hop! Ay. Oh! Yan na. Diyan pala tayo. O yan, anong masasabi ninyo kung may kakambal kayo? Asan ba? Ayan. Abay, depende. Triplets. Eto guys, ang dalawa nagmamahalan paano kung kontento na kayong dalawa sa Road to Forever. Pero nabiyayaan pa ng makakapagpapasaya sa inyong pagsasama. Yan ang kwentong inalam ni Mark Salazar. Sa pamilyang handa ng mag-anak, biyaya kong ituring kapag may supling na dumating. Kaya sa Pangasinan, tripleng saya sa pamilya ang dala ng triplets ng magme-menopause na si Cecilia at senior citizen na si Romulo. Sa tahanang ito, hindi raw nila lubos isipin na sa kanilang edad, makabubuo pa sila ng triplets. Hindi ko in-expect na mabubuntis pa ako gawa na. Sabi ko 40 na ako, hindi na ako mabubuntis niyan. Magsama na tayo, bigyan mo ako ng maski isa lang ka ako parang may maalagaan ko. 2 babae at 1 lalaki ang naging anak nila Cecilia at Romulo. Sina Althea, Altheo at Athena. Mahirap lang mag-alaga ng triplets. Puyat lagi ang kalaban namin, pagod, at saka pag nagsiiyakan yung mga bata, hindi mo alam kung sinong kukunin. Hindi kasi pare-pareho yung ugali nila. Ang edad ni Cecilia malapit ng mag-menopause. Si Romulo naman senior citizen na. Sa ganitong sitwasyon, paano nga ba maging magulang kung may epekto na raw ang edad sa responsibilidad? 8 taong hiwalay si Cecilia sa kanyang unang asawa bago nakilala si Romulo. Si Romulo naman higit na 20 taong biyudo. Pareho silang may sariling mga anak bago nagkapalagayan ng loob sa kanilang trabaho. Naano namin sa biro-biro, bawal din siya, bawal din ako. Palagi ko kasama, araw-araw. Yung mga anak ko, tutol pa sa kanila. Kailangan ko ng katuwang sa pagtanda ka ako sa kanila. Buwan ng Marso nung nakaraang taon nang magbuntis si Cecilia. Habang tumatagal, pansin daw niya ang kakaibang laki ng kanyang tiyan. 5 months ko na yung pagbubuntis po, nagpa-ultrasound po ako. Doon ko na-press na triplets. Nawang 3 kaya tuwang-tuwa rin ako. High risk o delikado ang naging pagbubuntis ni Cecilia dahil sa kanyang edad at dami ng dinadala. Disyembre nang manganak si Cecilia sa pamamagitan ng cesarean section. Dahil may edad na, sa bahay na lang nagtatrabaho si Romulo. Gumagawa siya ng mga basket o kaing kung minsan tinutulungan siya ni Cecilia para mas maraming maibenta. May edad na ako, tapos yung bata, maliit pa. Paano ko sila mapapalaki? Saka kulang naman sa mga budget namin. May pera sila, binibigyan na lang ako. Pag may mag-aalaga, kung minsan, o kaya kung minsan tulog, gagawa ko ng kaing. Dapat alam mo na advanced maternal age ang tawag kapag higit 35 ang edad ng babaeng nagbubuntis. Pagdating sa age na ito, mas tumataas na yung mga tinatawag na morbidities ng pagbubuntis at risk na for gestational hypertension or preeclampsia, diabetes, mas nagiging prone sa infertility. Associated din siya dun sa congenital anomalies. Sa kalalakihan naman, Pag mas matanda ang mga lalaki, mas nakalink siya into preeclampsia or pagtaas ng BP habang nagbubuntis yung kapartner nila. payo ni Dr. Joanna Morente, dapat nasa tamang edad at kapasidad kung mag-aanak. Ang best time talaga is around late 20s to early 30s. In such a way na na-avoid mo yung pagiging masyado pang bata. Maiiwasan mo din yung mga komplikasyon nung tinatawag naman na advanced maternal age. Para masiguro na malusog ang mga anak ni Cecilia at Romulo, amin silang pinatingnan sa doktor. Kalagayan ng mga baby okay naman. Yung timbang nila appropriate doon sa edad nila. Continue na mag-breastfeeding si Cecilia. Aminado sina Cecilia at Romulo, hindi madali ang magpalaki ng triplets, lalo pat hirap sila sa buhay. Pero sisikapin daw nilang mag-asawa na bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. May takot sa Diyos at saka
lumaki sila ng maayos at may magandang kinabukasan. Yan lang po ang hiling ko sa kanila hanggang sa pagtanda nila. Malahimala para kina Cecilia at Romulo ang biyayaan ng 3 supling. Delikado man ang naging pagdadalang tao. Ang suporta at pag-aalaga ng mga mahal sa buhay ang nagbuklod para ang kanilang pamilya'y maging buo. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong dapat alam mo.